kayo. Harap na kayo. December na. Dapat may mga nakakakader na kayo. Sabi dito ni may nagpapa-shoutout din pala. Shoutout mo nga shoutout daw kay John Gabriel Campanya. Oy, shoutout sa iyo John Gabriel Campanya. Yan. Pinapa-shoutout sa iyo. Nagpapa-shoutout sa iyo. Special person para sa akin. Yan. Yung Wabi Loves ko, of course. Sabi niya, nag-PM sa akin, gusto lang shoutout daw kita. Pero uy, si Fervor, nag-cho. Peak potential na ba to? Huli na ba sa acto to, my friend? Kasi tingnan mo si Jello X, naka-brody na ba Jake the Dog? Babalik siya sa kanyang pocket pick as well, signature pick na Tamos. Parang so far undefeated pa si Jake the Dog sa kanyang Tamos, men. So nakakatakot yung stats dito, but Cruz Naligas didn't already know how to play when their backs is against the wall. So madami pa ang pwede mangyari dito. So di pa talaga tayo makakapagsalita ng tapos dahil that is still the game number 6. One at two situation ang pwede mangyari. Kaya nga one is pag nanalo ang Barangay Tatalon, they are the champions. Pag nanalo naman dito sa game number 6 ang Barangay Cruz Naligas, we still have one more game, the game 7. Talagang sagad na sagad lahat ng ating magiging series natin so far. Pero the game 7 talaga, sagad na agad yun, men. So yun, before tayo mag-transition ulit to the game itself, ayan, huling shoutout muna ulit sa ating mga viewers dito bago tayo pumasok. Shoutout kay SK Chairman Ruby Rose ng doon niya Josefa. Shoutout po sa iyo mula kay Asi Dungog. At pa-shoutout boss kay Rap Rap, sabi dito ni Paulo John, and kay Sherwin Rodriguez. Pa-shoutout kay Rafael Amper naman. Yan. So, good luck to both of the teams, men. Sobrang solid kayo, yun ang masasabi ko. Kaya, tuloy na tayo dito sa ating game number 6. So, parang mirror na tong, sabi na natin, yes, may pagka-mirror na tong composition ng parehong teams natin. Dahil nga, of course, that Valentina will quite literally be the mirror for the mid lane. But nagpaparamdam agad si J4 Blaze on the mid and try to take down si Kiel. But andyan naman si Exalted to give that a little bit more shield para sa isang Valentina. So, shoutout din dito kay Boss EJ Mercado. Sabi niya, shoutout kay Carl Steven Reyes Dol. Ayan, shoutout sa'yo, Carl Steven Reyes. So, continue what I'm saying is the Valentina can use the IMU on Aurora at pareho silang magbigay at magbagsakan ng Frigid Glacier para palamigin ang setup at magkaroon ng huge crowd control. Panigurado yan ang magiging focus dito ni Kiel, the Aurora itself. Kaya yun ang mas gugustuhin niyang puntahan at magiging tawag dito, pinakakokopyahin niya. But depende rin kasi, like andyan pa naman si Blaze, kung gusto niya magkaroon ng Tempest of Blaze din sa kay Kiel, why not Coconut, diba? Kasi knock-up din naman yon. Pero right now, mukhang push the pedal into the metal na agad ang Barangay Tatalon as they are quite fast sa ginagawa nilang rotation para sa ngayon, men. And so far, di pa naman wala pa naman masyado nagpo-pull ng trigger. Ngayon, nag-spawn ang ating turtle. Pero na silang may information na inumpisa nila J4 Blades to at si Jake Dog na ang nakaamba agad para bigyan ng fidget spinner dito ang isa na si God at mukhang mapapatay na nila si God. Jake the Dog, parang binaligtad lang yung name. Jake the God na siya. J4 Blades get the turtle man. Pahabang ito naman si Ken ay maiipit pa yata ng crash down Tempest of Blades mula sa ating link. Pero si J4 Blades ay tatakbo na lang. Frigid Glacier binato. Pero tamang collapse na lang sila palayo. So nakuha naman na nila ang kill against one, against the God. So they got what they wanted at pwede na sila mag-transition into another objective pa. Jake the Dog focusing onto the energy shield para syempre meron siyang mas maraming pera. But ang tawag na naman ang kasama si Fairmore Man, nag-Way of Dragon. Tapos level 4 na si Pew Pew. Alam mo ibig sabihin yan? Shortcut mga tol. Ito na ang aking mga kapatid. Sasamahan ako. Pinagtulungan ng 4 dito si Fairmore Man. Very unfortunate. Di ko have gotten the kill there pero di niya in-expect na meron ng ulti si Chip. Kaya na-call out niya lahat ng kanyang mga kasamahan.
or ang bilis ng pagka-destroy sa tower doon in that one fell swoop. XP lane first tier tower has already been destroyed. Sobrang laki na agad ng gold na na-accumulate dito ni Jake the Dog pa lang, Pew Pew as well. And of course, medyo malilesen muna dito si Cho. But they still need to be proactive. They still have the chance to be proactive naman. Kaya they need to start up now. But good early again for Barangay Tatalon na makakuha talaga ng super huge lead upon taking down that first 2 kill. At mukhang tuloy-tuloy na rito si Jake the Dog. Tamang trabaho na siya, parang OFW na siya dito. Iwan pamilya, focus onto the goal na lang. Grabe nga raw talaga magtamos ito. Ang dami nagsasabi sa ating comment section, men. At ito din si Fairborn grabe din siya mag-XP. But for now, ito si Pew Pew, on point pa rin ang huli niya, lalo na nasa momentum siya ngayon. Ngayon, ay hinuli na siya. Circling Eagle, wala dito kay Exhausted. Nakakadaan naman siya. At si Nicolette Vergara, wrong flicker ang kanyang posisyon sa ilalim sana siya ng tower. But mali yata ang kanyang pinuntahan. Wala na rin siyang notice doon, kundi doon na lang talaga. At Barangay Tatalo looking forward na to accelerate this lead even more. Nakikita na ba nila ang limelight into the championship? Jake the Dog is just fearless, walang katakot-takot. Walang katakot-takot na pumapalag. Andyan lang siya para pumalag. At basta nasa frontline na siya, okay na yan. Dahil nga sa early picks, habang meron pa tayong energy shield at available pa ang ating mga gold lane, sobrang na-accumulate agad. 3k gold lane agad dito for the side of our Barangay Tatalon. And that is quite bad pan. Nadi-deny ng malaking resources sa early itong Barangay Cruz na Ligas. But may set up na injection, na-cancel out agad. They are ready for that play. Sabi nito nila Jake the Dog at pinalamig pa ang buhay ni Fairborn with the spirit of destruction. Tumama naman mula sa Moscow para makapag-provide siya ng support. Pero si Pakisabi ako agad, nahanap na ang daga para lang makapatay siya at makapitas naman din ng isa. And able to do so. 1-for-1 trade-off lang. So may konting tapak pa ang squad ng KNL o ang Cruz na Ligas. But si Jello X, binabawasan ang opportunity para makapag-comeback pa ang KNL dahil si Jello nakapag-push na sa bandang taas. Yes, nag-provide ka ng support dito, Nicolette Vergara. Pero when it comes to the lanes itself, ang laki na agad ng kabig dito ng squad ng ating Barangay Tatalon. Looking forward na yata sila dito to really finish up this game para makuha na nila ang inaasam ng kampeonato. The stakes are high. The risk also is high as well. Kasi pwede pa sila makambak dito if ever man. Binibigyan ko lang din talaga ng credit dito ang TNL kasi ganun ang ginawa talaga nila kahapon. That storyline can still be true. But question is, pinakamatibay na lang talaga ang patagalan dito. Pero beautiful Jeet Kunduder para makisalisaran dito si Jake the Dog. Pero Makunachi yung target niya. At siya pa yung binalikan ng damage output doon. That focus, that soul focus from the Barangay Tatalon, able to pop the life of Fairborn. Good initiation. Tinapos nga lang sa execution at siya pa ang na-pick up, man. Jake the Dog, wala na siya katakot-takot. He knows that they got the momentum in the early on. 6k gold na agad. Speed of Destruction will land. Iko-connect na naman ito ng ating Moscow. Ito naman si God. Pumuhanap na parang para makakuha ng pitas. Pero si Jello X nag-torn apart memory and tearing apart na dito si Suyo, man. And that mid lane tower, mukhang matatapos na yata yan. Buhay pa naman ang ating turtle doon. Pero transition to the bottom lane, mukhang nag-transition talaga na maganda. Although napaipit yata dito ang mga taga-Barangay Tatalon. Talon palayo na lang. Circling Eagle, na-isolate dito masyado si Jello X. Pero malayo naman ang kanyang range. Si Jake the Dog naman ay mapipit off na. At inabutan siya dito ng Moscow, man, with a condemn and able to do so. J4 Blaze able to secure the turtle pa. At siya naman, meron pang passive, meron pang Pride of Ice para bumalik ang kanyang buhay at hindi siya mapitas. Able to deny one pick. But eto naman si Nicolette Vergara, nasundot niya si Jake the Dog para naman mabawi niya yung gold na gusto niyang makuha. And right now, 7 minutes in, but although yes, that is still quite a good shutdown on Jake the Dog, 7k pa rin ang kalamangan. And in this early on, sobrang laki pa rin yan. At wala nang patumpik-tumpik pa. No dilation. Pasok na agad sila Jake the Dog. Mukhang may injection na naman siya. Meron siyang vengeance. Yun ang kanilang focus target. At bumabalik lang talaga yung damage doon kay Fairborn. Na-isolate siya ng torn apart memory once again ni Jello X. Barangay Tatalon
basically try to evolve themselves in this game number 6. They want this game to be the last. Ito na ang kanilang opportunity to be the champions. Hindi na nila nilelet go pa. Lugi daw sa aso, nangangagat. That is the power of Jake the Dog. No, not Jake the Dog. Jake the God na siguro. Do we have 2 gods here? At pag ang dalawang gods naglalabanan, it is a disaster talaga. A calamity from either side. Pero for now, that almost 10k gold lead na from the squad, 8k gold lead ngayon para sa side ng ating red team is sobrang laki na dito, men. Itemization wise, Hasklo, take 2 items na habang pabil pa lang ang pangalawa dito from the squad of our Barangay Cruz na Ligas. Habang nahuli pa na naman si Fervor. Siya talaga ang favorite na kuhanin at pitasin ng Barangay Tatalon. Siya ang tinatalunan lagi. Siya lagi ang inaambahan at sinusuntok. Si Exocid ay mapapanish din yata. Counter and Inferno from Jake the Dog. Siya na ang magpa-frontline. Pero tamang tatakbo na lang din siya. Pew-pew, tinamaan. Mukhang pinalamig din siya dito. Nikiel using the IMU form of our Valentina. Kinuha niya yung form ng Aurora. Pero hindi naman nabigyan si Pew-pew. Nakatakbo pa rin naman siya. Nakapag-reset ng maayos para hindi siya mapitasin to the picks. And man, Jake the Dog is just so confident right now that they know it. Hinihintay na nila magmanifesto. Hinihintay na nila kung ito na ba talaga ang gameplay. Ito na ba ang game na makukuha nila ang championship and the bragging rights na pinakamalakas na barangay sa MLBB sa District 4. Slowly but surely, na-accumulate na nila lahat ng kanilang mga winning potential. They have so much lead right now. Counter and Inferno already been popped by Jake the Dog para di siya agad mapitas kasi yung Lord andito na sa bandang gitna. Although di pa naman ito makakasagasa, it will already help them to destroy this inhibitor tower down. Hindi rin tumama ang Spear of Destruction para makapag-set up ng maayos si Nicolette Vergara to pre-hit everybody. Ginamit pa ang shortcut pero andun naman na sila agad. So, okay lang din. Para matawag nila agad dito si J4 Blaze, maybe. But si Sausage yata naipit, na frozen, at nanlambig na naman siya. Si Jello ang kumistil sa buhay niya. Pumasok din dito si J4 Blaze para lang may secure sana yung kill na yon. But nevertheless, mahaba pa rin yung range ni Jello X. Ito na si Jake the Dog. Nagwawala na, bumabalik lang kanilang mga buhay. Butas na ang tarangkahan ng Barangay Cruz na Ligas. And the light is getting clearer for the squad ng ating Barangay Tatalon. Lumiliwanag na ang kanilang mga mata at nagiinit na rin. Pumapantig na rin ang kanilang mga tenga dito. At yung mga ngiti nila sa kanilang mga labi ngayon ay unti-unti nang bumabakat sa kanilang mga muka. Pero nakapokus pa rin siguro ang mga Taga Cruz sa Ligas para magdepensa dito, men. Nagawa na nila ito from yesterday's match sa semifinals. Magagawa pa rin ba nila ito? But ang kalaban nila this time is Barangay Tatalon. 5v5 clutch. Last tower. Last bastion of defense for Barangay Cruz na Ligas there onto the top lane. Na lang ang kanilang inaasahan para sa depensa maliban mismo sa Crystal itself. At tinitake na lang sila apart ng Barangay Tatalon. They are not committing heavily. They are still respecting the boundaries o Barangay Cruz na Ligas. Hindi na muna natin to matatapos hanggat wala tayong Lord na pwedeng sumama sa atin to finish off, to cleanly take off this game in this game number 6. So mainit pa ang ating bakbakan. And marami pa namang mga resources na pumupunta sa Cruz na Ligas. Pero that is all just scraps. They need more time pa. This 12 minutes is still not the end game. Meron ng passion show na pinapakita. Dito ang Barangay Tatalon, popping up all that recall that they had. Available naman dito, men. And even the skin as well. Pero kahiti-itihan lang, minsan may napaparish doon. Hindi na natatakot si Jake ng Dog at pumasok na rin si Pew Pew para mag-provide ng support. Hinahanap nila si Fervor pero andyan yung guiding wind para lang hilahin si Fervor out of that dangerous position. Grabe yung tapang ni Jake the Dog. No, Jake the God. Wala na siyang katakot-takot dito.
Alam niya na kaya-kaya siyang suportahan ng kanyang mga kasama. Alam niya na makunatsi siya. Yung Lord nakuha na. Mukhang nag-focus na rin dito sa Clash. One last hurrah for the KNL. And right now, si Piu Piu napatay na niya. Si Kiel, Fairboard doon, tatakbo na lang. Pero si J4 Base na nagpapabad ng support para makuha yung kill. But jealous damage just way too much for God to comprehend. And with the turn apart favorite, nakakuha pa siya ng dalawa. Mukhang kaya na yata nila tapusin yung game. Pero nagkaroon pa ng shutdown dito si Nicolot Vergara. Pero apat na pala ang natutulog ngayon. Si Exhausted na lang ang natitira. Kamay-kamay na. Mukhang ito na yung kasiyahan ay naasam nila. Wala na magagawa si Exhausted kundi panoorin na lang yung tower na tutumba sa kanyang harapan at yung champion nyo para sa ating MLBB District 4 Tournament. Victory! Barangay Tatalon. They got the match point at hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at panahon. Intense, gruesome, bloody, and gutting grand finals game number 6. It is the game for Barangay Tatalon. Barangay Cruz Naligas did so well upon their transition sa ating game number 3 and 4. But at the end of the day, it is Barangay Tatalon pa rin ang sisecure ng championship at mag-uuwi ng tumataginting na 50,000 pesos. Congratulations din naman sa side ng Barangay Cruz Naligas as they will still be getting the prize, getting home the 20,000 for the second place finish. Still not bad para sa kanila. Gusto sana nila kung makakakuha pa ng extra 30k, but mas naging gigil at mas naging malinis na ang tinrabaho dito ng Barangay Tatalon to finish up the series so far. Scoreboard is 4-2. Mukhang nagmanifest ang mga ninostra ng ating mga taga-comment section dito. And sobrang dami din natutuwa on their sides. Congratulations sa Barangay Tatalon. Congratulations overall. At again, you deserve it, man. You deserve that championship. At to be honest, yes, I do agree with Ruby Rose here, Madam Ruby Rose. Congratulations everyone, lahat kayo panalo dito kasi nabigyan nyo ng tsansa ang barangay nyo na irepresenta sa isang major na MLBB tournament kasi DB Hero ang suporta na binigay sa atin dito. Unang-una yan, umpisahan na natin ang suporta na binigay ng ating District 4 SK President na si Sir Cyrus Amoranto to our respected Third Erwin Tulfo and of course to Councilor Igay Yap. Salute to KNL, also salute to our top 4 sa ating Obrero and Rojas. Salute sa lahat ng barangay na sumali sa inyo. Lahat kayo para sa atin, winners talaga. This event is a successful run. At kakampiyon pa rin natin na champion ang Barangay Tatalon. Wow. Again, before we end, gusto ko lang ulit magpasalamat talaga sa lahat ng sumuporta dito. Unang-una dyan sa ating mga admins. Sa ating mga admins dito na